Welcome back to my channel. Pinatawan ng MTRCB ng 14-day suspension ang dalawang show ng SMNI. Ito po yung Laban para sa Bayan at yung Gikan sa Masa para sa Masa. Pero ito po ay tahasang kinundina ng PDP Laban. Ayon po dito sa GMA News Online, PDP Laban condemns 14-day MTRCB suspension versus Duterte-hosted SMNI show. The Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or yung PDP Laban Wing chaired by former President Rodrigo Duterte condemned the Movie and Television Review and Classification Board's 14-day suspension slapped on the SMNI show that Duterte hosts. Tinawag ng PDP Laban Secretary General Amy Torrefranca Neri ang pag-issue ng statement ng MTRCB na sinususpend ang Gikan sa Masa para sa Masa. Ito ay tinawag niyang attack on press freedom. Pero kung maaalala po natin, during the program, Duterte delivered apparent threats to kill and made profane remarks at House Deputy Minority Leader Franz Castro that MTRCB found may have been in violation of established guidelines and standards set by Presidential Decree 1986 and its implementing rules and regulations governing broadcasting content. Neri reiterated Duterte's defense in the grave threat complaint lodged against him by Castro by arguing that the former president was merely recounting a conversation with his daughter, Vice President Sara Duterte, in an episode of the said program where he made the alleged threats against the Solon. Sabi pa ni Neri, this is a clear affront to the freedom of expression. The MTRCB has sent a chilling message to the Philippine media, most especially broadcast, in this act of curtailing our freedoms which presents a clear danger to our democracy. Ano po ba ang mga sinabi ni former President Rodrigo Duterte na naging dahilan para sila ay masuspend? Dalawa sa statements na sinabi ni Duterte sa episode ng Gikan sa Masa ay gusto kitang patayin but I want to kill you softly. At yung isa pa, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Pero ang argumento nga po ni Neri is that the former president was merely recounting a conversation with his daughter, Vice President Sara Duterte, in an episode of the said program where he made the alleged threats against the Solon. Sabi nga ni former President Duterte, I made no threat versus Franz Castro. I was merely recounting the conversation I had with my daughter anent the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. It was a narration of our private dialogue and my recollection of the advice that I gave Inday Sara concerning said issue as evidenced by the phrases, sabi ko sa kanya, prangkahin mo, sabi ko kay Inday, and sabihin mo na sa kanya. The alleged threatening statements were not even addressed to complainant Castro or to any individual as I was simply reciting the story of my talk with Inday Sara. Duterte, a lawyer, also argued that his follow-up statements in another episode of his show wherein he called for killing communists, including Castro, is not intended to harm. So ito, meron na naman akong natutunan. Sabi ko sa inyo yun ang gusto ko sa pagbablog. Marami po akong natututunan dito na kung nung araw ay binabaliwala ko lang. Tulad itong pagkakasuspindi ng programa ni ex-President Rodrigo Duterte. Dahil ang akusasyon ni Franz Castro ay siya daw ay binantaan at sinabing papatayin. Although ang depensa naman ni former President ay he was just recounting o inaalala lang niya yung pag-uusap nila ng kanyang anak na si VP Sara. So pwede pala yun. Kunyari ako ay nasa live broadcast. Tapos nagkaroon ako ng private conversation with somebody at sinabi kong, Uy, gusto kong patayin si ganito. Ikaw, yun din ang payo ko sa'yo. Gumawa ka ng paraan. Lipulin mo sila. Patayin mo sila. Patayin mo na rin si so and so.
So kapag ganun ba na inalala mo lang yung conversation mo with somebody at hindi mo naman didirekta na sinabing, oy ikaw, gusto kitang patayin. Wala po bang magiging kaso nun? Yun po ang gusto kong malaman at yan po ang susubaybayan natin kung ano ang kalalabasan ng kasong ito. Dahil ang sinabi naman po ni former President Duterte ay hindi naman yan dinirektang sinabi na gusto niyang patayin si ganito. And he was merely recollecting yung kanilang pag-uusap ni VP Sara. That I want to know. Para malaman din natin kung yung bang indirect na pagsasabi ng gusto mong iligpit si ganito ay walang magiging kaso dahil hindi mo naman direktang sinabi na gusto mong ligpitin si ganito o si ganyan. So tama po ba ang desisyon ng MTRCB na patawan ng suspension ang programa ni ex-President Rodrigo Duterte? Comment nyo lang po down below. Ang pangalawang topic naman po na gusto kong bigyan ng reaction ay ito pong tigil pasada. Ito pong 2 weeks na transport strike na ikinasa ng Piston at ng Manibela from December 18 to 29. Ano po ba ang kanilang pinaglalaban dito? Ayaw nila ng modernisasyon? Dahil sabi nga po ng LTFRB, the permits to operate of public utility vehicle operators who failed to consolidate their operations into a single entity or at least applied for consolidation on or before December 31, 2023 shall be revoked starting next year. So ang ginawa naman po ng mga transport groups ay nag-file sila ng petition sa Supreme Court seeking to suspend the deadline of the public utility vehicle consolidation which is scheduled on December 31. At ngayon, nagbanta pa itong mga transport groups na to na hindi sila susunod sa deadline sa December 31. Magpapatuloy pa rin daw silang babiyahe at magbibigay serbisyo sa madlang Pilipino kahit na sila ay hulihin dahil sila ay kolorum na starting January 1. Ang pagkakaalam ko po kasi dito, 2017 pa lang ay proyekto na ng gobyerno na magkakaroon ng modernization sa ating transport industry. So ang tagal na po noon. Kung 2017 noon, 2023 na ngayon, magto-2024 na. Bakit hindi sila tumalima at sumunod sa gobyerno? Ngayon sila pa ang magbabanta na hindi nila susundin itong deadline ng December 31. Abay, magtayo na lang kayo ng sarili nyong gobyerno. Alam nyo po, sa bawat magkakaroon po ng pagbabago, lalo na kung gusto natin sumabay sa modernization ng buong mundo, meron po talagang masasaktan, meron pong masasagasaan. Pero looking back, nung wala pang modernization sa bansa natin, nung wala pang masyadong mga roads, mga bridges, mga malls, mga kung ano-ano pa dyan, hindi ba nagkaroon din ng mga pagtutol, yung mga sasagasaan, yung mga maapektuhan ng mga modernisasyon na gagawin sa bansa natin? Pero sino ngayon ang nakikinabang? Hindi ba ang taong bayan din? Itong modernization na to, napakatagal na rin po palang pinag-uusapan. Alam na po ng mga transport operators yan. Bakit hindi sila sumunod? Alam po natin na maraming masasagasaan. Pero matagal na rin po itong usaping ito. Di sana naghanda na sila. Hindi kaya may mga taong gusto lang talaga manggulo. Pansinin ninyo, doon sa mga transport strikes, sino po ang makikita nyong taong prominente dyan? Si ACT Teachers Representative Franz Castro. Ano ang kaugnayan ng isang representative na mga teacher sa transport strike? Pero makikita nyo, andun siya sa harapan at kasama sa mga nakikipaglaban. Sino ang isa sa mga nag-file sa Supreme Court para hindi matuloy ang deadline sa December 31? Bayan muna. So paano tayo maniniwala na hindi pinasok ng ibang grupo na may sariling agenda itong mga transport strike operators na to? At sinabi din naman ng gobyerno na hindi naman i-phase out lahat ng jeepney. Yung pong mga maaayos pa at pwede pa ay bibigyan pa rin po ng pagkakataong bumiyahe. Kung titignan naman po natin sa paligid natin talaga marami pong mga jeep na kakarag-karag na pero bumabiyahe pa rin. Hindi man lang nila ayusin yung upuan o yung mga trapal o yung mga nangangalawang na bakal na parte ng jeep na kung ikaw ay magkamali ng galaw, matitetano ka pa. Bakit itinaon pa kung kailan Christmas holidays?
at binigyan ng deadline hanggang December 31. Again, napakatagal na po nito. Hanggang kailan yung gusto magkaroon ng extension? From 2017 to 2023, 6 na taon na yun. Tapos ngayon, kayo pa ang may lakas ng loob to go against the government? Ang gusto ng ating gobyerno ay ang ikabubuti ng mas nakakarami, ng majority ng taong bayan. Hindi naman lahat ng jeepney sumama dyan sa inyong transport strike. Marami po ang bumiyahe pa rin. Kung may mga lugar na naapektuhan, marami pa din pong lugar na parang wala lang. Dito nga sa amin sa project to tuloy-tuloy ang takbo ng mga jeepney. Parang walang transport strike. May mga jeepney driver din ang mga nagrereklamo. Dito sa mga nag-i-strike na pinipigilan silang bumiyahe. Ang katwiran nila, mapapakain ba nito mga nag-i-strike yung mga gustong magtrabaho, lalo na ngayon at magpapasko? Akala nyo ba yung mga commuters lang ang maapektuhan? Hindi. Maapektuhan din ang pamilya ninyo, lalo na at Christmas holidays ngayon. Di sige, ituloy ninyo yung transport strike ninyo. Humingi kayo ng ayuda dyan sa grupo ni Franz Castro o ng Bayan Muna. Sila ang magbigay ng pang-Christmas holidays ninyo. Huwag kayong magpaawa. Dahil ito po ay matagal ng proyekto ng gobyerno. Kailangan na po natin na makisabay. Dire-diretso po ang modernization ng ibang bansa. Magpapahuli ba naman tayo? Kung noon pa man kayo ay nakisama na sa gobyerno, baka hindi kayo umabot sa ganito. Ngayon magpapaawa kayo na ginigipit kayo ng gobyerno. Binigyan kayo ng deadline. Kung dun sa mga hindi nakakaalam, okay, maaawa sa inyo. Pero ito po ay matagal ng issue. So yung mga gustong magtrabaho pa rin at bumiyahe dahil ang iniisip nila ay kung hindi sila babiyahe, wala silang kakainin sa araw na yon. Pero pinipigilan po sila ng mga driver na nag-i-strike. Lumabang kayo ng patas. Kung gusto ninyong mag-strike, kayo-kayo na lang. Pabayaan nyo yung mga driver na gustong bumiyahe at kumita na gawin nila ang gusto nila. Hindi yung kung yung grupo ninyo gusto mag-strike, gusto nyo lahat na lang mag-strike. Mapapakain nyo ba yung mga pamilya nito? Yung mga gustong magtrabaho? So ngayon nagmamatigas pa kayo laban sa ating gobyerno. Titingnan natin, hintayin din natin kung anong sasabihin ng Supreme Court. Ako, naaawa man ako sa mga jeepney drivers na to dahil may pinaglalaban po sila, pero nabawasan po yon nung pinasok ng mga makakaliwang grupo itong mga nag-i-strike na ito. Siguro bago kayo mag-strike, ayusin nyo muna yung mga sasakyan ninyo. Dahil sinabi naman ng gobyerno, kapag maayos pa rin naman yung inyong sasakyan, papayagan pa rin kayong bumiyahe. Hindi yung ang lakas-lakas ng loob ninyong humingi ng dagdag pasahe, pero pag nakita nyo yung mga jeep ninyo, kakarag-karag na. Kung yung ibang mga jeep dyan, na apektado rin naman sa isyong ito, ay nagagawang ayusin yung kanilang mga sasakyan, bakit itong mga dilapidated jeepneys natin na hindi na talaga dapat bumabiyahe pa, ay hindi nila magawa. Tapos magbabanta kayo ng transport strike. Nakahanda po ang ating gobyerno. So kung yung sinasabi ni Franz Castro na magkakaroon daw ng transport crisis pag hindi natugunan ang kagustuhan ng mga transport operators, sino po ba ang mas maaapektuhan? So tanong po natin sa taong bayan, pabor po ba kayo sa modernization ng ating mga jeepney? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.